Update sa na-rescue na PhilAm activist, ating tatalakayin kasama si Colonel Michael Aquino, ang tagapagsalita ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army. Colonel Aquino, magandang tanghali po. Babalikan natin si Colonel Aquino, no? So yung kanina yung sa license, no, mukhang sinubukan nating lahat sabay-sabay. Sabay-sabay. Oo. Actually, alam niyo maganda, ako po sa eGov, minsan pa nag-aantay ka sa airport, pwede mong kalikutin eh. So ginawa ko at one point, ASEC Joey, ASEC Weng, tapos lahat ng mga ID ko na may digital, kasama na yung LTO, nandito. Ako wala pa. Actually, Kasi kailangan mo mag-register dun sa LTMS. ayun sa LTMS, kailangan mo yan. Ang nangyari kasi sa akin pala is, pinag-retake ako ng written exam kasi nasa ibang bansa ako, hindi ko na-renew for the longest time. So, meron akong registration sa LTMS, hindi ko lang maalala yung password. At habang kinukuha ni ASEC Joey yung kanyang password, balikan natin si Colonel Michael Aquino, ang tagapagsalita ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army. Colonel Aquino, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyo at magandang tanghali sa mga tagapanood at tagapakinig. Yes, Colonel, magandang tanghali. Una po sa lahat, kamusta po ang kalagayan ng PhilAm activist na si Chantal Anicoche sa puder ng Philippine Army matapos siyang matagpuan ng mga sundalo sa Occidental Mindoro? So far po ngayon, maganda naman po yung kanyang pinapakitang recovery at pati yung kanyang cooperation po dito sa ating Philippine Army headquarters ng 2nd Infantry Division. At tuloy-tuloy pa rin po yung pag-attend ng kanyang medical needs, including yung kanyang psychosocial processing po. Paano naman po tinitiyak ng Philippine Army na nasusunod ang international law at human rights habang hawak nito si Chantal? Lahat po naman ng dalaw po natin dito ay talagang bibigay natin. Ang una pong siniguro po natin na wala pong magiging issue yung kanyang pag-stay dito, no? Kasi hindi naman po natin siya basta-bastang ma-charge ng kung ano pang mga legal impediment, kasi ang focus po kasi natin nung una ay talagang tulungan muna siya, no? First aid, and then yung pagalingin po siya. No? So nag-execute po siya ng yung tinatawag natin na manifest of undertaking na mag-stay muna siya dito sa hospital under the presence of a third-party lawyer, no? A member of the Integrated Bar of the Philippines, para po talagang legal po yung ginawa po natin. Secondly po yung kanyang, siyempre yung kanyang mga needs po. Kain po niya, tapos katulad po kanina, nag-request po siyang lumabas para maglakad-lakad. So, yung nanay po niya, nakipag-usap po sila. And then even po yung mga personnel po ng US Embassy. Kaya natawagan siya at sinachat po siya. At okay naman po yung feedback po nila sa kalagayan po ni Chantal. Colonel, sa inyong initial investigasyon, malinaw na po ba kung bakit nasa kabundukan itong si Chantal? May detalye na po ba kayo sa kanyang salaysay? Ano po yung kanyang profile? Ilang taon ba siya? Nag-aaral ba siya? Paano siya nakarating doon? May mga nakuha po na mga information pero hindi pa po kasi tapos. So hindi pa po kami makapaglabas niyan. Pero yun po yung talaga yung nakapagtataka kasi on that day, no, andun siya sa armadong kilusan kasama po yung mga iba pang membro ng grupo po nila. So, at na-wounded din po yung tropa natin kasi may sumabog po na IED, saka may talaga pong malakas po yung putok na galing po sa grupo na sinabilangan niya nung panahon na yun. No? So, mayroon pong, alam naman po natin na yung mga ibang grupo, katulad po ng Karapatan at yung Kabataan Party, ay talaga pong agresibo po sila, no? Doon sa mga efforts nila para
i-discredit po yung efforts ng ating government forces, no? So, may mga statement po sila, no, lalo na po yung NDF, na kinonfirm po nila na mayroon po talaga silang sinasabing kuno-kuno na mga research na ginagawa po. Upon verification naman, wala namang mga ongoing po research. Wala po mga protocol. At saka si Chantal po, nung nakuha po, unfortunately, for PhilAm, wala po siyang dalang mga ID, mga passport, lahat po sila. So ito po yung mga bagay po talaga na nakapagtataka. Kasi nga po, ang claim po ng Kabataan Party List na legal po yung ginawa nila. Pero ito po yung mga bagay na kailangan natin tanungin bakit wala sila pong mga ID, no, mga passport. Okay? So, tapos napakaingay po nila, no? And then, yung po sa isang press conference, talaga pong nilakasan po ang pag-push, no? Sinabi po ng nanay ni Jerling Luidura na kailangan po talagang kasuhan niya ito si Benico. Kasi sila pong nakakaalam yung po ng evidence, malamang andun na po kay Mrs. Luidura po. Kaya gano'n na lang po talaga ang talagang lakas ng loob niya na naakis niya po talaga ang may dahilan kung bakit andun yung kanyang anak na si Jerling Luidura ay ang Kabataan Party List. Yun po yung mga nag-gather po natin, na nakuha po, na-observe po natin dito po sa case na ito. Opo, Colonel, although marami na kayong detalye na bigay, baka hindi lang po namin na-pick up, no? Yung oras, yung time element, ilang araw o linggo po ba ang lumipas mula nang mawala siya hanggang natagpuan siya ng Army? At paano nyo na-coordinate yung paghahanap sa loob ng palugit na ito? Actually po, it's ongoing operation, no? Kasi andun pa po yung armado, no? Andun po yung armado doon sa area. So, after 8 days po, nakita po siya, sinisigaw-sigaw ng help. Fortunately, nakita po siya ng ating mga tropa, no? At, can you imagine, wala kang food, wala kang tubig, 8 days, no? Mga malapit lang doon sa area, 45 meters lang, no? Ang upon verification, mga 45 meters lang, isang butas, no? At accordingly, talagang doon lang siya nagstay. Hindi siya masyadong galaw-galaw din kasi kung isipin mo, ang isang American na andito sa atin, na hindi masyadong American survival skills, no? So, matutuwa ka rin kasi na-survive niya, no? Yung 8 days na kaganapan sa kanyang buhay na yun. Kaya nung pagpunta niya dito, talagang yun ang ating pinugunan yung kanyang health, no? Kasi yun nga sa kanyang condition. Colonel, kamusta naman po yung pakikipag-ugnayan ng Army sa US Embassy dahil siya nga po ay isang PhilAm po, Filipino-American? In fact, American siya naturalized American siya. So, nung nalaman ng US Embassy, pinuntahan man nila dito. So, binirify nila kung okay naman kasi automatic sa kanila yan And then again, ulitin ko, US Embassy is very happy doon sa ina-accord natin na care sa kanyang stay dito. So, Colonel, may plano po ba ang Philippine Army na i-release siya sa pamilya o sa mga otoridad? Kailan at anong proseso ang dapat sundin? May mga protocol kasi yan May mga protocol na sinusunod. Of course, we are in coordination with the Bureau of Immigration kasi minsan sila talaga yung in charge sa mga ganyan sa mga ganyang mga kaso, no? And then, sa pagpa-file naman ng mga cases, andyan naman ang ating CIDG, no? So, nakikipag-coordinate naman sila sa atin. I don't know kung ano yung progress ng kanilang mga findings, no? Dito sa kaso ni Chantal. But one thing for sure, ang Army kasi ngayon, they're focused on giving her the right medication, the right practicing accorded to a person based on international humanitarian law. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Colonel Michael Aquino, ang tagapagsalita ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army. Thank you, sir.